For 3,000 plus na smartphone, ganyan nakaganda ang design. Pwede rin siya for casual gaming at meron din itong pinagmamalaki na 4.5G network plus 120Hz of screen refresh rate. So, sulit nga ba talaga to? Tara, umpisa na natin. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Herald Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, may panibago na naman tayong smartphone na re-reviewin na I think papatok na naman. Tingnan nyo, design pa lang, panalo lang. By the way, this is the Tecno Spark Go 1 and for 3,000 plus only. Ano nga bang makukuha natin sa smartphone na to? Kung natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin yan. Okay, so quick specification, meron tong Unisoc P615 na chipset. Octa-core na rin yan guys. Meron siyang 6.67-inch punch-hole display, IPS LCD lang siya guys. Pero for 3,000 plus, naka 120Hz of screen refresh rate na yan. Nagustuhan ko dito, meron siyang dual speakers. I don't know kung makikita nyo guys. Naka dual speakers na rin yan, dual stereo speakers. Plus, meron tong 5,000 mAh capacity na battery. Meron tong 4 and 3 GB of RAM, which is expandable pa rin naman yan. So, meron siyang a total of 8 and 6 GB of RAM. Plus, meron din siyang 64 and 128 of internal storage. I mean, plus the design guys, hindi ako makagit over sa kanyang design. Sobrang ganda. Tingnan nyo, sobrang perfect. So perfect to sa mga, alam mo, sa mga chikiting or sa mga bata or kahit sa mga nanay natin na hindi naman big deal kung gaano kalakas yung phone. Ang mahalaga, nagagamit ng maayos, o di ba? Sa box kita nyo nakalagay agad na may 4 years software update daw, which is good yan. And then syempre yung laman ng box, yung mismong unit at yung kanyang jelly case. Syempre hindi mawawala yung charging brick na 10 watts at yung charging cable. Syempre hindi rin mawawala dyan yung warranty at yung kanyang mismong pin ejector. Pumunta naman tayo sa kanyang build quality. Meron tong plastic back, plastic frame at syempre meron siyang glass front. Unang napansin ko dito guys, ang ganda ng design niya. Talagang perfect at hindi siya mumurahin tignan. Sa kanan andito yung kanyang fingerprint / power button at yung kanyang volume rocker. Sa baba andito naman yung kanyang speaker grill, yung Type-C charging port, yung mic at yung audio jack. And then sa taas yung kanyang pangalawang speaker. Plus sa kaliwa naman bonus pa dahil meron tong dual SIM tray at meron pang dedicated micro SD card slot. Okay, so sa presyo naman ng smartphone na to, I'm not sure lang kung ano yung exactly na price niya kasi iba-iba talaga pag sa online and then pag sa mall. And alam ko yung 3 GB of RAM and 64 GB of internal storage nito guys is nasa around 3,000 plus or mga 3,500 ganyan. And then yung 4 GB of RAM and 128 of internal storage guys is nasa around 4,000 plus. Pero, again guys, nung unang sale nito, sobrang mura niya. Kahit yung 4128 nasa around 3,000 plus na. So, abangan nyo guys, minsan nag-sale sila sa TikTok or sa Shopee. Mas sulit yun kung mabibili mo yung 4128 na version na nasa around 3,000 plus lang. And then, pagdating naman sa color nito, ang alam ko lang na color niya is black and white. I'm not sure kung may iba pa siyang kulay. Pero, nakita ko tong black color na to guys. I'm not sure yung pinakatawag na talaga sa kulay na to. Pero, ang ganda ng kulay niya guys. Tingnan nyo. Diba? Para talaga siyang... Alam niyo yun, hindi ako mag-get over sa design niya, promise. Ang ganda. Ito na ata yung pinakamagandang budget smartphone for around 3,000 plus na ganyan kasolid kaganda yung design. Usapang display naman, meron tong 6.67-inch IPS LCD na display na punch-hole na at meron siyang 120Hz of screen refresh rate plus 720p na resolution. Yun nga lang, naka-wide Vine L3 lang siya, so hindi kayo makakanood ng mga HD content sa mga streaming platforms. Pero para sa akin, acceptable naman at average at kahit papaano maganda yung pinuproduce na color ng display ng smartphone na to. So para sa akin, okay naman kahit papaano yung kanyang display. Sa screen brightness naman, tansya ko guys, mga nasa around 440 to 500 ang kanyang peak nits brightness kasi kahit paano nakikita ko naman yung kanyang display kahit sa direct sunlight. Hindi nga lang siya kasing lakas ng ibang brightness sa ibang mga smartphone. And then again, natuwa ako sa ganyang kamurang presyo guys, meron na siyang 120Hz of screen refresh rate. And yes, smooth siya gamitin guys, lalo na kung nag-i-scroll ka lang sa social media. And then yung pinagmamalaki nila na 4.5G network, which is I guess mas mabilis ng konti sa regular 4G. And then tinest ko naman na siya guys, no, para sa akin sakto lang din naman, mas mabilis siya ng konti sa mga regular 4G pagdating sa mobile data. Pero again, mas maganda yan kasi medyo mas mabilis ng konti yung kanyang mobile data speed. Supported na rin pala ito ng 5 GHz sa Wi-Fi, so hindi rin ako nakaroon ng problema both 2.4 GHz or 5 GHz pagdating sa kanyang Wi-Fi connectivity. And then sa haptic feedback naman, expected na hindi ganun kagandahan yung kanyang haptic. Pero again, no, for its price, hindi naman ako magrereklamo dahil hindi naman big
deal sa iba yung haptic feedback. Meron na rin itong IP54 splash and dust resistant. O diba sa ganyang kamurang phone may ganyang IP rating. Pero again guys, no, hindi ganun kataasan yung kanyang IP rating. So hindi to pwedeng ilubog sa tubig or isama sa ating pagligo. So again, water resistant lang siya at hindi siya waterproof. Pagdating naman sa kanyang mga security, meron tong fingerprint and face unlock. And yes, natuwa ako dahil mabilis naman yung kanyang fingerprint. Same din sa face unlock, mabilis naman at accurate naman. Okay, usapang processor naman, meron tong Unisoc T615 na chipset. Android 14 na rin siya pero Go edition. Octa-core na rin siya, kanyang GPU is Mali G57 MP1. And then meron siyang 3 and 4GB of RAM pero expandable naman yan. Yun nga lang yung kanyang storage type guys is eMMC lang. So sa gaming sa COD, kaya niya ng low graphics at medium frame rate. So yes, usapang gaming naman guys, no. Kaya niya actually, playable siya. Yun nga lang, expect nyo na karamihan sa mga games is hanggang low graphics lang. Meron nga rin to actually na gyro pero medyo malag din talaga siya, no. Pero again, kahit pa paano nakakapaglaro naman ako ng maayos dito. And then sa Mobile Legends, kaya niya ng high graphics at high frame rate. Actually, kaya din niya ng ultra graphics pero malag talaga. So sinet ko lang siya pareho sa medium frame rates at medium na frame rate. So yes, as expected, kayang-kaya din ng phone na to ang Mobile Legends. Pero kagaya din sa ibang laro, kailangan is wag nyong isasagad yung kanyang mga graphics. Kahit pa paano sa Mobile Legends, hindi naman ako nakakaramdam ng frame drop. So again guys, itong phone na to is hindi ganun kalakasan pagdating sa gaming. Pero nagulat ako na kahit pa paano, kaya naman niya maglaro ng iba't ibang klase ng games. Wag nga lang again itataas yung mga graphics. Dahil asahan nyo, pag nakasagat ng graphics is makakaramdam talaga kayo ng paglalag. And natest ko na rin pala ito sa Antutu Benchmark. Ang kanyang score is umabot ng 245,000 plus points. And ito naman yung kanyang breakdown score. And then natesting ko na rin siya sa throttling test. Kahit pa paano maganda naman at hindi naman nag-throttle down yung kanyang result. And then sa camera naman, para siyang actually dalawang camera pero isang camera lang yan. Meron siyang main 13 megapixel main camera and then yung pangalawa is parang infrared ata. 8 megapixel selfie camera and meron siyang video recording up to 1080p at 30fps both front and back. So yes, kung titignan nyo ng mga pictures ko guys, acceptable din naman yung aking mga kuha. Napansin ko lang na para siyang may filter or parang may pagka-vintage yung itsura ng camera nitong phone na to, no? Well, hindi naman ako magrereklamo kasi 3,000 plus lang ang phone na to. And meron din siyang mga moist at hindi siya ganun ka-detailed. Pero again, for its price, pwede na yung camera niya. Kahit sa night mode and kahit yung selfie niya is pwede na rin naman. So pagdating sa video recording, meron siya up to 1080p at 30fps. Ito wala din siyang stabilization, so asahan nyo na maalog din to. So kung ang habol mo naman sa phone is camera, is laktawan mo na lang tong phone na to, no? Pero kung hindi naman big deal sa'yo ang camera, is pwede naman na kahit paano itong phone na to. And pumunta naman tayo sa kanyang battery. Meron tong 5,000 mAh capacity at meron siyang 15 watts na charging speed. So para sa akin, ito yung pinaka nagustuhan ko sa phone na to. Medyo makunat yung kanyang battery. Inaabot sa akin ito ng maghapon, then the next day meron pa ako mga 25%. Sa kanyang charging speed naman, since naka 15 watts lang siya, yung 10% to 100% is inaabot sa akin ng 2 hours and 10 minutes. So yun nga lang ang hindi ko trip sa phone na to, no? For 2024, wala na sanang ganyang kabagal mag-charge na phone. Pero at the end of the day guys, sobrang usable pa rin ng phone na to. Lalo na kung hindi ka naman heavy user at pa-scroll ka lang sa social media, sobrang may enjoy mo rin dahil smooth talaga yung kanyang 120Hz of screen refresh rate. Okay, so usapang speaker naman guys, since naka-dual speaker na rin to, naka-dual stereo speaker na siya, iparami ko na rin sa inyo kung okay ba yung speaker niya and kayo pa rin ang humusga. Ganda ng design ng phone na to, mapapagkamala mo talaga siyang flagship level na phone. Pero ang totoong presyo niya is below 10,000 pesos lang. So ang tanong, ilang araw ko nang gamit tong phone na to, sulit ba talaga siya? Umpisahan na natin. Let's go. Yo, what's up guys? I'm Relty Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And alam nyo ngayon guys, sobrang... Okay. So kung ako ang tatanungin, yung speaker niya is malakas ha. Malakas, buong-buo naman. Pero again, kagaya din ng ibang mga smartphone ni Tecno, bitin talaga sa bass. Pag nanonood ako ng movies, okay na siya sa akin. Wala akong problema. Bitin lang sa bass, pero the rest, para sa akin, perfect yung kanyang speaker. So overall, ang masasabi ko sa phone na to guys, perfect talaga siya. Hindi naman siya yung super duper kalakasan na phone. Pero again, let's consider the price for 3,000 plus or below 4,000 pesos. Sulit na sulit siya. Okay sa akin yung speakers, yung performance is okay lang din, siguro mga basic games lang. The camera is not bad for its price again, and hindi naman din siya ganun kaganda. Plus the display is okay din. At least naka-punch hole niya. Dati pag ang mga presyo ng phone is 3,000 plus, automatic yan, naka-teardrop notch niya. And the battery is good, okay? Makunat yung battery niya para sa akin. So ayun, the rest. Wala na akong problema sa phone na to. Kung magrereklamo ka pa sa ganyang kamurang presyo tapos okay na yung specs, abay, maghanap ka na lang ng mas mahal pang phone. Pero sa akin,
approve at sulit tong phone na to. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!